Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 961 hanggang 970. Habang papasok si Scarlett kasama ang ilang mga dayuhan, at nang makita sila ng maraming executive na nakaupo sa conference room, hindi nila napigil ang bamulong sa pagkagulat. Oy, hindi ba sila ang namamahala sa Kenda Company at Donald Company sa Eldoria? Tama. Sila ang mga manager ng Kenda Company at Donald Company na nakaistasyon sa Eldoria. Bakit sila pumunta sa punong tanggapan ng Evermore Group? Madalas nilang pinag-uusapan ng mga executive ng Kenda Company at Donald Company branches. Nakilala nila na ilang dayuhan ang namamahala sa Kenda Company at Donald Company sa Eldoria. Dahil ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Eldoria para sa Kenda Company at Donald Company ay dati nang ipinagkaloob sa pamilya Cuevas, ang mga kawani na ito na nakatalaga sa Eldoria ay hindi lumahok sa partikular na operasyon ng dalawang kumpanya. Pananagutan lamang nila ang pagpapanatili ng reputasyon at karapatan ng Kenda Company at Donald Company upang hindi sila magdusa ng anumang pagkalugi. Kaya naman, kahit na monopolyo ng pamilya Cuevas ang negosyo sa dalawang higanti sa Eldoria, bihirang magtanong ang mga kawani na nakadestino sa Eldoria sa pamilya Cuevas. Sila ang kadalasang responsable sa pagkolekta ng malalaking bayad sa autorisasyon mula sa pamilya Cuevas at ginugol nila ang halos lahat ng kanilang oras sa iba't ibang mga entertainment venue. Sa makatuwid, nang makita nilang lumitaw ang mga taong ito na namamahala sa Kenda Company at Donald Company sa Eldoria sa punong tanggapan ng Evermore Group, medyo nagulat pa rin ang mga senior executive ng mga sangay ng Kenda Company at Donald Company. Lahat sila ay interesado sa dahilan sa likod ng kanilang pagbisita sa punong tanggapan ng Evermore Group. Sa pagkakataong ito, tumayo na si Claire, Helene, at ang iba pa sa kanilang mga upuan. Si Jeric lang ang nanatiling nakaupo, na para bang hindi niya nakita ang taong pumasok. I didn't expect to see you again so soon, Scarlett, nakangiting sabi ni Claire kay Scarlett. Parang walang pakialam si Scarlett sa sarcasm na sinabi niya. Ngumiti siya at sinabing, Miss Carter, ikinagagalak kitang makilala muli. Ito ang mga tagapamahala ng dalawang malalaking kumpanya, Kenda Company at Donald Company, na nakatalaga sa FIA at namamahala sa mahalagang pamamahala ng dalawang kumpanya dito. Mr. Yates, Mr. Jameson, Mr. Johnny at Mook ay may mahalagang pag-usapan sa iyo, Miss Carter. Napangiti si Claire at sinabing, Scarlett, naalala ko na naging secretary ka ni Neil ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko akalain na magiging secretary ka pala ng namamahala sa Eldoria ng dalawang kumpanyang ito. Siyempre, hindi naniniwala si Claire na lumipat si Scarlett mula sa kumpanya ng pamilya Cuevas tungo sa pagiging sekretarya ng namamahala sa dalawang internasyonal na kumpanya. Malaki ang posibilidad na dumating ngayon si Scarlett kasama ang mga manager na ito sa punong tanggapan ng Evermore Group, at kahit noong panahon na nagpupulong sila, ay inayos ng pamilya Cuevas na gawin ito ni Scarlett. To put it bluntly, nandito sila para manggulo. Sa partikular, maraming mga tagapamahala ng Kenda Company at Donald Company na mga sangay ang naruroon sa pulong ngayon. Kung ang namamahala sa kumpanya ng Kenda at kumpanya ng Daniel sa Eldoria ay lumabas para manggulo sa Evermore. Kabanata 962. Umalis na ang lahat ng executive sa conference room. 5 na lang ang natira. Sila ay Jeric, Claire, Helene, Luna at Julene. Ano ang dapat nating gawin? Ang Jeric, Kenda Company at Donald Company ay babalik sa kanilang mga salita at tumangging ibigay ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Eldoria sa Evermore Group. Tumingin si Claire kay Jeric at nagtanong. Si Jeric ay may hawak na tasa at umiinom ng kape. Nalaman ni Claire na tila napaka-relax ni Jeric mula nang umalis ang mga manager ng Kenda Company at Donald Company na nakatalaga sa Eldoria. Hindi naman nag-alala si Jeric na tanggihan nila ang transfer agreement ng pamilya Cuevas. Humigop ng kape si Jeric at ibinalik ang tasa sa mesa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Claire at sinabi lang ni Callum na maaari tayong pumunta sa punong tanggapan sa mess court para kausapin sila. Medyo nagulat yung 4 na babae.
Tumingin si Claire kay Jeric at nagtanong, Jeric, pupunta ka ba talaga sa mess court para makipag-usap sa headquarters? Kung gusto nilang makipagtulungan sa atin, aaminin nila na ang pamilya Cuevas ang nagbigay sa atin ng transfer agreement. Natatakot ako na kapag pumunta tayo sa headquarters sa mess court, hindi rin nila tayo bibigyan ng exclusive management rights. Sumang-ayon si Helene at sinabing, siguro sila at ang pamilya Cuevas ay naglagay ng malaking bitag para sa amin kapag pumunta kami sa mess court. Sumang-ayon din sina Luna at Julin kay Helene at tumango. Gayunpaman, kasama pa rin ni Jeric ang Ed Lightly, kahit na ang punong tanggapan ng Kende Company at Donald Company ay makipagtulungan sa pamilya Cuevas na mag-set up ng bitag para sa amin, natatakot ka ba sa kanila? Nang marinig ito, natigilan ang apat na babae. Noon lang nila naalala na magsasaka na pala sila. Ang dahilan kung bakit hindi nila pinansin ang bagay na ito ay dahil sa 2 o 3 araw lamang sila ay naging mga magsasaka, kaya't hindi nila namamalayan. Tumingin si Jeric sa apat na babae at sinabing, huwag kang mag-alala, sasamahan kita sa mess court. Ang Kende Company at Donald Company ay mas mabuting huwag tayong paglaruan. Kung hindi, bubunutin ko sila at ipapaalam sa kanila na hindi madaling pakitunguhan ang mga Eldorians. Hindi nagbibiro si Orr. Sa kanyang kasalukuyang lakas at mapagkukunang pinansyal, hindi magiging problema para sa kanya ang pakikitungo sa Kende Company at Donald Company. Sa sala ng manor ng pamilya Cuevas sa Fenceville, kinagigiliwan ni Wilbur sina Callum, Frank Johnny, Floyd Cook at Ted Jameson na may ngiti sa labi. Bukod dito, nakaupo sa sofa ang kanyang sekretarya na si Scarlett. Si Wilbur ang dahilan kung bakit nagpunta si Scarlett at ang apat na dayuhan para gumawa ng eksena sa Evermore Group. Mga tagapamahala, tikman ang aking iniingatang Lafitte, nagsalin si Wilbur ng isang baso ng red wine para sa bawat isa sa apat na manager at sinabi. Dinampot ng apat na dayuhan ang mga baso ng red wine at humigop ng tig-isa. Pagkatapos ay mukhang nasisiyahan sila at binigyan si Wilbur A. Kabanata 963. Thumbs up. Mr. Cuevas, ito ay napakahusay. Tumawa si Wilbur, haha, buti naman nagustuhan mo. Pagkatapos, tumingin si Wilbur sa apat na dayuhan at sinabing, mga manager, ang pamilya Cuevas ay talagang nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Kung hindi kayo pumunta sa punong tanggapan ng Evermore Group at sinabi sa kanila na ang kasunduan ay hindi wasto, sinamantala na nila tayo. Kung gayon ay nagtagumpay sila. Tumango naman si Callum at ang tatlo pa. Mr. Cuevas, ang kumpanya namin at ang pamilya Cuevas ay magkasosyo sa loob ng maraming taon. Pagkatapos naming sabihin sa punong tanggapan ang katotohanan, galit na galit sila sa Evermore Group. Napagpasyahan ng punong tanggapan na ang mga eksklusibong karapatan sa pamamahala ay hindi kailanman ibibigay sa ibang mga kumpanya maliban sa pamilya Cuevas. Mr. Cuevas, mangyaring makatiyak, tumingin si Callum kay Wilbur. At sinabing, puno ng ngiti si Wilbur. Maraming salamat, Callum. Paulit-ulit na kumaway si Callum at ang tatlo pang manager. You're welcome, Mr. Cuevas. Ito ang dapat nating gawin. Nakipagkwentuhan at uminom si Wilbur kasama ang apat na manager ng halos 1 oras bago sila nagpaalam kay Wilbur at umalis. Siyempre, nang makita sila ni Wilbur, hiniling niya sa mga katulong na bigyan ng apat na dayuhan ng ilang itim na malita. Ang itim na malita na ito ay napakabigat, na parang may laman. Callum, ito ay isang maliit na tanda ng pamilya Cuevas. Mangyaring huwag pansinin ito, magalang na sabi ni Wilbur. Nakangiting sabi ng apat na dayuhan, Mer Cuevas, hindi kami tumatanggap ng mga regalo. Mas mabuting bawiin mo sila. Gayunpaman, nakangiting sabi ni Wilbur, sino ba ang nagsabi na may mga regalo sa malita na ito? Lahat sila ay walang kwentang butil ng kape. Madalas tayong umiinom ng alak, na makakasira sa ating kalusugan. Binigyan ko kayong lahat ng butil ng kape. Kapag libre ka, maaari kang uminom ng mas maraming tsaa. Ito ay malusog. Salamat, Mr. Cuevas. Dahil kape ito, tatanggapin namin. Pagkasabi noon ay kinuha ng apat na dayuhan ang mga itim na malita.
Siyempre, alam nila na hindi ito butil ng kape sa itim na malita. Sa halip, napuno ito ng pera. Umalis silang lahat na may kasiyahan. Pagkaalis ni Callum at ng iba pa, kinuha ni Wilbur ang kanyang mobile phone at tumawag. Pagkatapos, nakakonekta ang tawag niya, galing sa kabilang linya ang marilag na boses ng isang senior. Wilbur, kamusta? Sinabi ni Wilbur sa telepono, pare, ayon sa mga tagubilin mo, hiniling namin kay Callum at sa kanyang koponan na pumunta sa punong tanggapan ng Evermore Group at ipahayag na ang aming kasunduan sa paglipat ay hindi wasto. Ipinaalam na ni Callum Yates kay Claire, Jeric, at sa iba pa na kung gusto nilang makipagtulungan sa Kende Company at Donald Company, dapat silang pumunta sa punong tanggapan sa mess court at makipag-usap sa boss. Well, very good. Maaari mong gawin ang pangalawang hakbang ng plano ngayon. Sabi ni Zapata sa malalim na boses sa telepono. Oo, padre, sumang-ayon si Wilbur na may kinang sa kanyang mga mata. Pagkababa ng telepono, muling tumawag si Wilbur. Sinabi niya sa telepono na may malamig na tingin, Billy, maaari kang kumilos sa Oakhaven ngayon. Oo, Mr. Cuevas. Sa gabi, sa Oakhaven, si Elaine at ilang mga batang babae ay pabalik na sa kanilang mga dorm pagkatapos mamili. Kabanata 964. Sa sandaling ito, isang itim na SUV, ang biglang dumaan ng mabilis. Biglang huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto ng SUV, at lumabas ang 4 o 5 matipunong lalaki. Hindi na nila hinintay na mag-react si Elaine at ang ibang mga babae bago hilahin si Elaine papasok sa SUV. Pagkasara pa lang ng pinto ay mabilis na yumandar ang SUV at umalis. Natauhan na lang ang mga babae na kinuha na si Elaine hanggang sa makalayo na ang SUV. Pagkatapos, nagpanik sila at sumigaw, tulong. May nakidnap. Sa Fenceville Dragon Sect, umiinom si Jeric ng kape sa attic. Biglang nagkontrata ang mga pupils niya na parang may nakita. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Nako! Hindi ko inaasahan na sasaktan nila si Elaine. Sige, ang pamilya Cuevas, dahil gusto mong makipag-away sa akin, lalaban ako sa iyo hanggang sa huli. Naisip niya. Basag. May malutong na tunog. Biglang hinigpitan ni Jeric ang hawak at dinurog ang tasa sa kanyang kamay. Ano ang problema, Mr. Agosta? Lumakad si Spencer sa attic at napansin na may mali kay Jeric, na nakaupo sa isang upuan. Hindi niya maiwasang magtanong ng maingat. Tumingin si Jeric kay Spencer at sinabi, Mr. Spencer, mangyaring pumunta sa opisina sa Eldoria at sabihin sa namamahala ng Kende Company at Donald Company na ang Evermore Group ay pupunta sa mess court bukas para makipag-usap sa punong tanggapan tungkol sa kooperasyon. Bakas ng pagkagulat si Spencer. Alam na niya na sa pagpupulong kahapon, biglang ibinalita ng in-charge ng 2 fast food giant sa Eldoria na invalid ang cooperation agreement. Kabanata 965. Ngunit hindi niya inaasahan na si Jeric ay personal na pupunta upang makipag-ayos sa punong tanggapan ng Kende Company at Donald Company sa mess court. Sinabi ni Spencer, Mr. Agosta, ang negosasyong ito sa negosyo ay maaaring gawin ng aming mga nasasakupan. Hindi mo na kailangang personal na pumunta sa malayo para dito. Gayunpaman, determinado si Jeric at sinabing, kailangan kong pumunta sa mess court para sirain ang pundasyon ng pamilya Cuevas. Sa mess court, nang makita ni Spencer ang sinabi ni Jeric ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Alam niyang lubos na ikinagalit ng pamilya Cuevas si Jeric. Dahil sinabi iyon ni Jeric, hindi magkakaroon ng magandang wakas ang pamilya Cuevas. Mr. Agosta, I'm going to mess court with you this time. I'm going to help you to teach the Cuevas family a lesson, mariing sabi ni Spencer. Gayunpaman, tumingin sa kanya si Jeric at sinabing, may itatanong pa ako sa inyo ni Tillman. Hindi pa huli ang lahat para pumunta ka sa mess court pagkatapos nito. Pagkatapos noon, kumaway si Jeric kay Spencer at sinabing, halika rito. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Agad namang lumapit sa kanya si Spencer, at ilang sandali pa ay bumulong ito sa kanyang tenga. Sa huli, sinabi ni Jeric kay Spencer, naaalala mo ba ang sinabi ko?
Tumango si Spencer at sumagot, "Oo, Mr. Agosta." Sinabi ni Gear, "Bueno, pagkatapos ay hanapin si Tillman at gawin ang ipinagagawa ko sa iyo." "Yes, Mr. Agosta," sagot ni Spencer at umalis sa attic. Sa manor ng pamilya Cuevas, nakaupo si Wilbur sa sofa, humihit-hit ng tabako. Parang may hinihintay siya. Sa sandaling ito, narinig ang mga yabag. Isang senior na nakaitim na robo ang pumasok mula sa gate. Si Billy iyon. "Billy, sa wakas nakabalik ka na." Nang makita ni Wilbur si Billy, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Inilabas niya ang kalahating pinausukang tabako sa ashtray. "Paumanhin kung pinaghintay kita, Mr. Cuevas." Napangiti si Billy. Tiningnan siya ni Wilbur at tinanong, "Paano ito? Naayos na ba ang lahat?" Tumango si Billy. "Nakuha na namin siya. Siya ay ipinadala sa mescourt sa pamamagitan ng isang pribadong jet ng pamilya Cuevas kagabi." Kabanata 966. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Wilbur at sinabing, "Maganda ang ginawa mo, Billy." Napag-usapan tuloy nila kung paano nila inagaw si Elaine kagabi. Pagkatapos noon, nagpakita si Wilbur ng mapagmataas na tingin at sinabing, "Haha, naglakas loob si Jeric na labanan ang pamilya Cuevas, kaya ganito ang haantong sa kanyang buhay." Sa paghihirap. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang kanyang cellphone. Sing-sing, sing-sing. Kinuha ni Wilbur ang kanyang mobile phone at nalaman na ito ay isang tawag mula kay Callum. "Ito si Callum. Baka." Nanlaki ang mga mata ni Wilbur nang makita ang caller ID. Sabi niya, sinabi ba ni Jeric na pupunta siya sa headquarters sa mescourt para makipag-ayos? Tumawa si Billy at sinabing, "Mr. Cuevas, ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company sa Eldoria ay isang malaking negosyo na may tubo na 10 bilyong dolyar. Dapat mag-atubili si Jeric na sumuko sa ganoong kita." Natawa din si Wilbur. "Siya talaga, at ito ay talagang isang magandang bagay para sa amin, hahaha." May pagmamalaki sa kanyang mukha, agad na kinuha ni Wilbur ang telepono at sinabing, "Mr. Yates, hindi ko alam kung gusto mo akong i-treat ng inumin o gusto mong i-treat kita ng inumin." Tumawa si Callum at sinabing, "No, no, no, Mr. Cuevas, I'm not looking for you to drink this time, I just want to tell you a good thing." "Oh, Mr. Yates, ano ang magandang balita?" "May lumapit sa akin mula sa Evermore Group at nagsabing handa silang pumunta sa punong tanggapan sa mescourt para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa amin." "Ito ay talagang magandang balita, Callum. Siguradong pumayag ka na. Mr. Cuevas, nangako kami sa kanya. Lilipad siya sa mescourt kasama si Claire at ilang iba pang senior executive ng Evermore Group bukas." "Maraming salamat, Callum. Ililibre kita ng masarap na pagkain pagkatapos nito. Mr. Cuevas, hihintayin kong imbitahan mo ako sa hapunan. Kung wala na, ibababa ko muna ang tawag." "Okay Callum, keep in touch tayo, goodbye." Binaba ni Wilbur ang telepono, ngunit sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. "Mr. Cuevas, napakasaya mo. Mukhang pupunta si Jeric at ang Evermore Group sa mescourt." Tumango si Wilbur. "Kapag pumunta sila sa mescourt, mahuhuli natin silang lahat sa isang iglap." Isang matamis na ngiti ang bumungad sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang magulong ingay mula sa labas. May mga tunog ng mga kamao at sipa na nag-aaway, pati na rin ang malungkot na hiyawan. Kumunot ang noo ni Wilbur at tumingin kay Billy, "Anong nangyayari sa labas?" Natarante rin si Billy at sinabi kay Wilbur, "Mr. Cuevas, lalabas ako at titingnan ko ngayon." Pagkatapos noon ay lalabas na sana si Billy ngunit sa pagkakataong iyon ay sunod-sunod na putok ang narinig. Kasunod nito, sumisigaw. Kabanata 967. Tumunog. Pagkatapos, ilang figure ang lumipad mula sa pinto at bumagsak sa sala. Nagkapira-piraso ang ilang mesa at upuan sa sala. Nagulat sina Wilbur at Billy. Napag-alaman nila na ilang mga tao na bumasag mula sa labas ay pawang mga marshalists ng estate. Napatingin sila sa gate at nakita nila ang dalawang matangkad na figure na papasok. Sila ay sina Spencer at Tillman.
Ibinigay ni Jeric kina Spencer at Tillman ang tungkuling pumunta sa manor ng pamilya Cuevas upang hulihin ng buhay si Wilbur. Ang dahilan kung bakit alam ni Jeric na si Wilbur at ang iba pa ay nasa manor na ito ay dahil sa kanyang God's Eye. Nang makita si Spencer at Tillman, agad silang nakilala ni Billy at sinabing, "Kayo ba sina Spencer at Tillman mula sa Fenceville Dragon Sect?" Nang imbestigahan ni Billy si Jeric, inimbestigahan din niya sina Spencer at Tillman. Nakita na niya ang mga larawan ng dalawa noon kaya't hindi nagtagal ay nakilala niya sina Spencer at Tillman. Medyo nagulat din sina Spencer at Tillman. Hindi pa nila nakita si Billy noon at hindi nila inaasahan na malalaman niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ngumiti si Spencer, tumingin kay Billy, at sinabing, "Hindi ko inaasahan na may gagawin pala." Yes! Ito ay isang malaking karangalan. Pagkatapos ay inibon ni Spencer ang usapan. Tumingin siya kina Billy at Wilbur at sinabing, "Nandito kami para anyayahan kayo sa utos ni Mr. Agosta. Mangyaring umalis kasama kami ngayon." Hindi makapaniwala si Wilbur sa narinig. Gusto siya ni Spencer na sumama sa kanya, at sundan siya para makita si Jeric. Bukod dito, tila ito ay isang utos na walang pagtutol, na para bang siya ay nahuli ni Jeric. Tumawa si Wilbur. "Mr. Spencer, alam ko na napakalakas ng iyong martial arts skills, bakit hindi ka sumama sa pamilya Cuevas at masusuportahan ka namin para maging sect master ng pinakamalaking sekta sa Eldoria? Ano sa palagay mo?" Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Spencer ang mapangiti. Tumingin siya kay Tillman at sinabing, "Tillman, ano sa palagay mo ang ideyang ito?" Nang makita ni Wilbur si Spencer na nagtatanong kay Tillman, hindi niya maiwasang isipin, natutokso ba si Spencer? Ngayong tinanong ni Spencer si Tillman, gusto rin ba niyang sumapi si Tillman sa pamilya Cuevas? Sa pag-iisip nito, mabilis na hinikayat ni Wilbur si Tillman, "Tillman, dapat ka ring sumali sa pamilya Cuevas. Ang aming pamilya ay sabik na magkaroon ng magagaling na martialists na tulad mo. Ano man ang iyong mga tuntunin at kondisyon, sisikapin namin ang aming makakaya upang masiyahan ka." Kabanata 968. Gayunpaman, ngumiti si Tillman at sinabing, "I'm sorry, Mr. Cuevas. Kung tama ako, ang Fenceville Dragon Sect, ang Central Dragon Sect, ang Sonsberries Dragon Sect, at ang Oakhaven Dragon Sect, na winasak ng pamilya Cuevas ay dapat ang pinakamalaking sekta sa Eldoria. Tama ba? Kami ang pinakamalaking sekta sa Eldoria. Kakailanganin pa ba natin ang pamilya Cuevas para suportahan tayo?" Hindi napigilan ni Wilbur na matigilan. Mula sa sinabi ni Billy, hindi niya binanggit na mayroong 4 na dragon sects. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay sa pagkakaalam ni Wilbur, tila walang sekta na mas malaki kaysa sa dragon sect sa Eldoria. Bagamat posible na ang ilang mga sekta ay maaaring mas mahusay kaysa sa Dragon Sect, ito talaga ang numero 1 sekta sa mga tuntunin ng sukat ng sekta. Kaya naman, si Wilbur ay hindi nagkaimik ni Tillman. Gayunpaman, paano sumuko si Wilbur? Agad siyang ngumiti at sinabi kay Spencer at Tillman, "Vice Sect Masters, bagamat ikaw na ang Vice Sect Master ng pinakamalaking sekta sa Eldoria, hindi ka pa rin pinuno ng sekta. Gayunpaman, matutulungan ka ng pamilya Cuevas na maging pinuno ng Dragon Sect. At ang pamilya Cuevas ay maaaring magbigay sa iyo ng negosyo na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar." Ang dahilan kung bakit nambobola ni Wilbur sina Spencer at Tillman ay dahil alam niyang hindi sila magkalaban ni Billy kung mag-away sila. Higit pa rito, kung makakapag-recruit siya ng mga martialists tulad nina Spencer at Tillman, na napakakapangyarihan, malaki ang silbi nito sa pamilya Cuevas. Maaari pa nga silang gamitin laban kay Jeric at sa Dragon Sect. Gayunpaman, nang marinig ni na Spencer at Tillman ang mga kondisyong inaalok ni Wilbur, sila ay naiinip na. "Save it, Mr. Cuevas. Gaano man kayaman ang pamilya Cuevas, kailangan mong suportahan si Mr. Agosta sa huli. Bakit ako sasama sa pamilya mo? Bakit kami sasama sa pamilya mo para lang makakuha ng kaunting biyaya sa pamilya Cuevas, kung makukuha naman namin lahat ng kayamanan mo?" Sinama ng tingin ni Spencer si Wilbur at galit na sinaway.
Nang marinig ito, hindi na nakayanan ni Wilbur. Noon lang niya nalaman ang dahilan kung bakit tumanggi sina Spencer at Tillman na sumama sa pamilya Cuevas. Mababa pala ang tingin nila sa 10-10 bilyong dolyar na ibinigay ng pamilya Cuevas. Gusto lang nila lahat ng kayamanan ng pamilya Cuevas. Nagalit ito kay Wilbur kaya nagdilim ang kanyang mukha. Paano nila magagawa ito? Kaya naman, nagalit din si Wilbur. Tumingin siya kay Spencer at nginisyan, gusto mong samantalahin ang pamilya Cuevas gamit ang iyong lakas. Mangarap ka. Gaano man kalakas ang Dragon Sect mo, isang maliit na sekta lang ito sa harap ng pamilya Cuevas. Malapit nang haharapin ni Jeric ang katapusan ng kanyang buhay. Matigas ang ulo mo, kaya kung patuloy mong susundin siya, mawawalan ka lang ng buhay sa walang kabuluhan. Ngumisi si Spencer. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Wilbur. Mag-alala ka na lang sa pagpapanatili ng sarili mong buhay. Galit na sabi ni Wilbur. Gusto mo akong mahuli, ngunit natatakot ako na wala kang kakayahan. Nang matapos siyang magsalita ay biglang umikot si Wilbur ng kanyang kapangyarihan. Isang pilak na daloy ng hangin ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan, na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang pilak na liwanag ay kumikislap na parang kidlat. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Galit na putok si Wilbur at biglang inatake ng mga palad sina Spencer at Tillman. Kasabay ng lagaslas ay nag-vibrate ang hangin sa sala. Ang dalawang bola ng liwanag, na parang kidlat, ay biglang sumalakay man lang kumurap ang mga mata ni na Spencer at Tillman. Tila hindi nila sineseryoso ang dalawang bolang ito mula sa isang Marshall King, at hinayaan na lang silang tumama sa dalawang bola. Dalawang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang bola mula sa enerhiya ng Marshall King ay biglang sumambulat na may kakilakilabot na kapangyarihan, na nagdulot ng bagyo sa buong buhay. Silid. Ang lahat ng mga mesa at upuan sa sala ay nadurog sa kakilakilabot na kapangyarihan ng Marshall King. Napuno ng alikabok ang buong sala, na para bang sinabog. Sa loob ng alikabok, si Wilbur ay may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Gusto niyang bigyan ng matinding suntok sina Spencer at Tillman. Masasabing inilabas ni Wilbur ang kanyang buong lakas sa pag-ataking ito. Ang alikabok ay unti-unting nawala. Pagkatapos, ang kampante na ekspresyon sa mukha ni Wilbur ay biglang natigil, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit dahil nakita niya sina Spencer at Tillman na nakatayo sa sala na hindi nasaktan. Nakita ni Wilbur na may malabong purple aura na umiikot sa kanilang katawan. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang attack energy ay naharang ng purple energy sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Sa makatuwid, hindi sinaktan ni Wilbur sina Spencer at Witelia. Laking gulat niya. Isa siyang elite na Marshall King, ngunit hindi niya kayang saktan si Spencer at Tillman. Kabanata 969. Isa itong malaking suntok. Sa sala, laking gulat din ni Billy sa lakas ni na Spencer at Tillman. Pagkamulat ay agad na tumalikod si Wilbur at lumipad palabas ng bintana. Bang! Ang salamin na bintana ay agad na binasag ni Wilbur. Gayunpaman, si Wilbur, nakakatakas lang mula sa manor, ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Maingat siyang tumingin sa likod at nakitang naabutan siya ni Spencer. Agad na sinugod ni Wilbur ang Spencer gamit ang kanyang palad. Gayunpaman, ipinakita ni Spencer ang isang malamig na ngiti sa kanyang mukha at pinalabas ang pangunahing enerhiya sa kanyang kamay. Dumagundong. Marahas na nag-vibrate ang hangin. Bang! Ang kanyang pangunahing enerhiya ay tumama kay Wilbur. Pagkatapos, tumili si Wilbur at bumagsak sa lupa, agad na nahimatay. Pagkatapos ay lumipad si Spencer sa walang malay na si Wilbur. Sa oras na ito, isang figure ang lumipad palabas ng gate ng manor. Si Tillman iyon. Hinawakan niya si Billy na gulat na para bang may hawak na manok. Talagang natarante si Billy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bilang isang Marshall King, ang kanyang mga acupoints ay tinataka ni Tillman sa isang iglap pagkatapos, siya ay nabunot na parang manok. Hayaan mo na kami ni Mr. Cuevas, kung hindi, hindi ka pakakawalan ng pamilya Cuevas.
Bagamat natarante si Billy, malakas ang pagnanais niya. Mabuhay! Tumingin sa kanya si Tillman at sinabing, gusto mo pa rin kaming takutin sa oras na ito. Kahit ang pamilya Cuevas, ayaw kaming hanapin, pupuntahan namin sila. Sinabi ni Spencer kay Tillman, huwag makipag-usap sa kanya nang walang kaparirikan. Dapat nating gawin ang sinabi ni Mr. Agosta na gawin natin. Tumango si Tillman. Nang maglaon, binuhat ni Spencer ang walang malay na si Wilbur, habang kinuha ni Tillman si Billy at lumipad. Kinaumagahan, sa manor ng Cuevas Manor sa Newell, Mescourt, nakaupo si Zapata sa sofa, umiinom ng kape. Sina Xiao, Neil, Cory at dalawang binata na may magandang damit ay nakaupo kasama niya sa sofa sa sala. Gayunpaman, si Neil at ang dalawang kabataang maganda ang pananamit ay hindi umiinom ng kape, kundi tsaa. Ang dalawang binata na ito ay sina Alan at Zed. Si Alan ay anak ni Wilbur, at si Zed ay anak ni Cory. Masasabing ang lahat ng mga lalaki ng Cuevas Manor ay nakaupo sa living room kaninang umaga. Pare, sinabi ni Mr. Heller na nagpasya na sina Jeric at Claire na makipagtulungan at makipag-ayos sa kanila ngayong gabi. Sabi ni Cory habang nakatingin sa ama. Zapata, habang umiinom ng kape. Tumango si Zapata. Well, very good. Sinabi mo ba kay Mr. Heller na ang Evermore Group ay hindi dapat bigyan ng eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Eldoria? Pare, nasabi ko na kay Mr. Heller yan. Ang sabi niya, matandang magkaibigan na kami at matagal ng kasosyo sa negosyo. Hindi niya ibibigay ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Evermore Group. Bueno, pumunta tayo sa punong tanggapan ng kumpanya ng Kenda ngayong gabi. Kailangan nating ipahiya si Jeric at ipaalam sa kanya ang lasa ng kawalan ng pag-asa, sinabi ni Zapata sa matalas na mga mata. Nalaman na niya kay Wilbur na si Jeric ay may makapangyarihang taga-suporta. Gayunpaman, gaano man kalakas si Jeric, naniniwala si Zapata na maaari lamang niyang duminahin ang Eldoria, habang iba ang pamilya Cuevas, isa sa mga Gold families. Bilang miyembro ng Gold families, ang kanilang mga sekta, komersyal na puwersa, at kapangyarihan ay hindi limitado sa isang bansa. Ito ay dahil ang bawat bansa sa mundo ay may kanya-kanyang puwersa. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa anumang sekta sa Eldoria. Para naman kay Jeric, ang sect master ng isang sekta sa Eldoria, ay nang-ahas na sakta ng pamilya Cuevas, na hindi mapapatawad ni Zapata. Magalang na sagot ni Cory, yes, father. Anpa, out of touch ang tatay ko simula kagabi. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Sa pagkakataong ito, sabi ni Alan sa sofa kay Zapata. Bahagyang kumunat ang noo ni Zapata at tumingin kay Alan. Hindi mo ba makontak ang tatay mo? Kabanata 970. Mataimtim na tumango si Alan. Oo, lolo. Hindi ko makontak ang aking ama sa pamamagitan ng aking mobile phone. Pagkatapos ay tumingin si Zapata kay Cory at sinabing, tawagan mo siya at tingnan kung ano ang nangyayari. Pumayag naman si Cory, saka kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Wilbur. Gayunpaman, narinig lang niya, paumanhin, hindi maabot ang numero na iyong na-dial. Nag-dial muli si Cory, at iyon pa rin ang parehong prompt ng telepono. Walang choice si Cory kundi ibaba ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ama at sinabing, pare, hindi ko rin siya makontak. Tatawagan ko si Billy. Pagkatapos noon, tumawag ulit si Cory. Ilang beses tumunog ang telepono bago ito tuluyang nakakonekta. Sabi ni Billy, Mr. Cuevas, ano ang maitutulong ko sa iyo? Billy, bakit hindi ko makontak ang kapatid ko? Ano bang nangyayari kay Cory na tanong ni Billy sa telepono? Huwag mag-alala. Magaling si Mr. Cuevas dito. Nasa meeting siya at baka pinatay niya ang phone niya. Hihilingin ko sa kanya na tawagan ka muli pagkatapos ng pulong. Pagkarinig sa mga salita ni Billy sa telepono, sinabi ni Cory, ayos lang. Kung busy siya, hindi ko siya iistorbohin. Pagkatapos, ibinaba ni Cory ang telepono, tumingin kay Zapata, at sinabi ni Billy na ayos lang si Wilbur. Nasa meeting siya, kaya hindi natin siya makontak.
Gayunpaman, naghinala pa rin si Alan at sinabi. Pero walang meeting ang tatay ko kagabi. Bakit hindi na ako makausap sa kanya simula noon? Napangiti si Cory at sinabing, pamangkin ko, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang iyong ama. Sekreto ang paglalakbay ng iyong ama sa Eldoria. Hinding-hindi siya mahahanap ni Jeric, maliban kung mayroon siyang napakahusay na pandinig. Sa katunayan, nang bumalik ang kanyang ama sa Eldoria sa pagkakataong ito, maliban sa mga pangunahing miyembro ng pamilya Cuevas, kakaunti ang nakakaalam na bumalik siya sa Eldoria. Hindi kailanman mahahanap ni Jeric ang kinaroroonan ng kanyang ama. Sa makatuwid, halos imposible para kay Jeric na makuha ang kanyang ama. Well, everything will be fine, sabi ni Zapata sa oras na ito. Napakahirap para sa mga tagalabas na malaman ang kinaroroonan ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Cuevas. Naniniwala si Zapata na hindi malalaman ni Jeric kung nasaan si Wilbur. Bukod dito, kung natuklasan ni Jeric ang kinaroroonan ni Wilbur, tiyak na magiging alerto si Wilbur at mabilis na makakatakas. Kaya naman, naramdaman din ni Zapata na magiging maayos si Wilbur. Lolo, baka nag-aalala lang ako, medyo nahihiya na sabi ni Alan kay Zapata. Gayunpaman, sina Sean at Neil, na nakaupo sa sofa, ay may masamang pakiramdam. Hey, nagkaroon ng away kay Jeric at alam niyang hindi madali ang pakikitungo sa kanya. At ngayon, hindi na makontak ni Alan si Wilbur. Naramdaman ni Sean at ng kanyang anak na maaaring may nangyari kay Wilbur. Gayunpaman, kahit na nag-aalala sila, sinabi na sa kanila ni Zapata na ayos lang si Wilbur. Wala silang ebidensya, at naghihinala lang sila, kaya wala silang masabi. Pagkatapos ng lahat, nawalan sila ng kapangyarihan at impluwensya sa pamilya. Mas mahalaga para sa kanila na protektahan ang kanilang sarili. Dahil si Jeric, Claire, at ang iba pa ay pupunta sa Mescourt, patayin natin silang lahat, malamig na sabi ni Zapata. Pare, huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat para ngayong gabi, confident na sabi ni Cory. Habang tinatalakay ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Cuevas kung paano haharapin si Jeric, isang eroplano mula sa Eldoria ang lumapag sa Nuval sa Mescourt. Nasa eroplano sina Jeric, Claire, Helene, Luna, at Julene. Sumama rin sa kanila si Callum sa Mescourt. Lumabas sila ng terminal at sumakay sa pinahabang bersyon ng Rolls-Royce. Inihatid ng marangyang kotse si Jeric Agosta at ang iba pa sa mataong downtown ng Nuval at pagkatapos ay nag-check-in sila sa isang 5-star hotel. Sa marangyang presidential suite, tiningnan ni Callum sina Jeric at Claire, na nakaupo sa sofa, at sinabing, Mr. Agosta and Miss Carter, please take a seat and have a rest. I will pick you up at 8 o'clock tonight. Then, our CEO will talk to you about the agreement. Sabi ni Jeric, okay, salamat, Mr. Yates. Ngumiti si Callum at sinabing, you're welcome. Ito ang dapat kong gawin. Have a good time. Pagkatapos noon, iniyuko ni Callum ang kanyang kanang kamay at inilagay sa harap ng kanyang dibdib. Pagkatapos, magalang siyang yumuko kay Jeric at sa iba pa. Bago lumabas ng suite. Pagkaalis ni Callum, may mga pagdududa pa rin si Claire. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, Jeric, pumunta ba talaga tayo sa Mescourt para pag-usapan ang tungkol sa eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Kende Company at sa punong tanggapan ng Donald Company? Ang dahilan kung bakit sinabi iyon ni Claire ay naramdaman niyang hindi ganoon kadali ang dahilan ng pagpunta ni Jeric sa Mescourt sa pagkakataong ito. Walang pakialam na sinabi ni Jeric, oo, at hindi. Nang marinig ito, agad na napalingon ang 4 na babae kay Jeric na nalilito.